Ayan, welcome back po mga kabred at nandito pa rin tayo sa pamantasan ng lungsod ng Pasig at ang topic pa rin na dinidiscuss natin ngayon about sa mga telenovela. Ayan, at ngayon mga kabred, gaya ng sabi namin sa inyo kanina, ay ipapakilala namin sa inyo yung mga tao, or shall we say voices, sa likod ng mga telenovela. Mga behind the scenes. Yan, RV, panoorin muna natin to. Ano yung pinanood mo, Bob? Kagalize Korean novela. Bakit ka umiiyak? Kasi namatay yung bida. Pero ang galing ng pagkakagawa. Oo, salamat sa dubbing at naintindihan mo ang palabas. Sabi? Ano yun? Dubbing. Ang salitang dubbing ay nagpasimula sa Amerika na kinuha sa salitang doubling o ang pagdodoble ng tunog. At ang unang matagumpay na pagsasagawa nito ay ang paggaya ng tunog na nanggaling noon sa isang Vitaphone sound disc. Pero bago ang pagtatagumpay na ito ay ina-eksperimento na sa pagsasabay ng tunog sa pelikula ang isinagawa. At yan ay sa pangunguna ni Thomas Alva Edison na siya rin nakatuklas ng paggawa ng mga pelikula. Noon kasi ay marami pa rin ang tumatangkilik sa mga palabas na walang tunog o ang mga tinatawag na silent films dahil sa paniniwalang mas universal at maiintindihan ng lahat kung walang salita. Ngunit sa paglipas na panahon ay hinanap na rin ng tao ang tunog dahil na rin sa kagustuhang mas maramdaman ang pinanonood gaya ng mga eksenang may kumakanta o tumutugtog ng piano. Doon na nga ipinanganak ang pagpapatong, pagdodoble, pangongopya ng tunog o dubbing. Yun pala ang dubbing. Okay Bob, ito naman ang panoorin natin. Ano to? Compilation ko ng sari-saring trivias around the world. Salang mo na. Pakikilala natin, RV, ang ating mga guest for today, ang ating mga creative na mga panauhin pagdating sa voice talent. Number 1 dyan, sino, RV? Ayan, mga kasama po natin ngayon si Mr. Byron Joseph Barinhuebo. Siya ang President ng Society of Young Voice Artists of the Philippines. Ayan. Hello sa inyong lahat. Una-una sa lahat, maraming salamat sa pag-imbita nyo sa amin dito. Bali, ang kasi namin, objective namin, we advocate voice acting as an art and career. So, lahat ng mga members namin sa grupo namin, organization namin na CVAP, puro mga kabataan. So, sa lahat ng mga aspiring dyan, pwede kayong sumali sa grupo namin. Ayan. Okay, thank you po. At we also have here today, Mr. Rick Kendrick Pacursa, member ng Society of Young Voice Artists of the Philippines. Maraming salamat din sa pag-invite nyo sa amin dito. And maraming salamat din dahil tinatangkilik nyo yung mga Asian novela, mga anime yung ginagawa namin. Thank you very much. Ayan. And syempre nandito pa rin si Papa Neil. At ang ating last dito sa panel natin, RV, ay ang voice master of voice over industry. At he has done a lot of commercials. At thousands of commercials. Mamaya may sample tayo. Let's all welcome Mr. Pocholo Gonzalez. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin dito. Mamaya, sample lang ko kayo. Ayan, so excited na siguro yung mga kabred natin na marinig yung sample mamaya. So talagang usong-usong ngayon yung mga telenovela. Pero hindi lang naman yung mga voice-over yung nasa likod ng mga telenovela, yung mga Asian novelang na papanood natin. So, Papa Neil, pwede niyo po ba sa aming explain yung iba pang mga tao sa likod? Okay, sa likod kasi, naririnig kasi natin yung mga boses lang. Sa likod noon, merong tinatawag na writers, rewriters, or translators. Si Rayon at saka si Byron, who are members of my pool of writers na ginagamit ko sa mga telenovela ko. Ako yung director, then aside from directors, writers, voice talents, we have the engineers na katulong naman namin sa paggawa ng
proyekto. Isa lang sila. Yeah. The voice actors are just part of the whole process. Meron tayong mga directors po sa TV, sa movie. Paano po ba yung difference niya or similarities sa pagiging director sa dubbing sa mga telenovelas? Papa Neil. Sa amin kasi, I direct them para bumagay yung boses nila dun sa characters na ginagawa nila. So if it's a telenovela, if these actors act big, they should sound big. And especially pag Mexican, masyadong external silang umarte. So kung external silang umarte, I have to push my actors, my voice actors to the limit para bumagay yung, sumuwak yung boses nila at hindi humiwalay. Ayan. Yung illusion ng yung illusion na these foreign actors are speaking our language. So, talagang career talaga ito ang dubbing. Talagang ibang level ang pagka-career nito. Paano ba ito kina-career talaga, Sir Ray? Kina-career siya, well, it depends na, depends eh. Pero ang sa writing kasi, ito lang ang namin, kailangan passion, creative writing, more of creative writing kami. And most of all, hindi dapat literal translation yung namin. And I would just like to ask, paano po ba sumasakto yung bibig sa pagbuka? Parang, kunyari sa Korean novelas, di ba, RV, yung kunyari, iba kasi yung mga dictions nila, yung pagbukas ng bibig, paano yun po sinasakto? Bali kasi sa pagsusulat kasi, sa translation or sa rewriting na sinasabi namin, may technical terms kasi na tinatawag doon eh. So hindi lang siya basta ita-translate mo lang from Mexican or from Japanese or from Korean to English and then to Tagalog. Na literal na ita-translate mo. Kumbaga meron din kasing technical term na tinatawag na syncing. So yung syncing, yun yung pagsabay ng buka ng boses, ay buka ng bibig ng tao. Kasi live action eh. Pag sabing live action, buhay yung tao. So hindi siya katulad sa anime na wala siyang illusion na gagayahin mo pati emosyon. Pero kapag magsusulat ka sa anime or sa live action, kinakailangan, pinaka-importante sa lahat, may puso, may laman yung sinusulat nyo. Otherwise, magiging waste or sayang lang yung gawa ninyo. So, talagang problema po nung writer, yung pagtansya doon sa buka ng bibig. Pagsukat. We measure it. Hindi namin tinatansya. Kasi pag tinatansya, parang you don't need a director. Parang ikaw lang, sasabayan ko yung buka ng bibig. So, kung nakakapanood kayo nung merong sumosobra yung buka, yun kasi hindi nakasukat at hindi napantay ng director. Minsan kulang pa. O kaya kulang, tapos meron pang extra. May mga ganong factor. Kumbaga hindi po masyadong magaling o pulido yung pagkakagawa. Kailangan kasi the illusion that these people are talking our language has to be there. At nawawala, kaya merong dubbing para matanggal yung language barrier. Ayan. So kay Sir Pocholo naman, Ayan. ano naman po yung advantages at saka disadvantages naman ng pagiging isang dubber o pagiging isang voice-over? Sound. Yan. Actually, napakalaki ng advantage ng pagiging voice-over artist. Number one, hindi kami nalalaos. Wow. Alam mo kung bakit? Bakit naman po? Kasi hindi naman kami sumisikat eh. Ayan. Hindi, isa lang sa mga, Punchline, yan, sir. sa mga